Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 14 na tagpo. Pakinggan natin. Pagkadinig ko na iniimbitahan ako ni Mang Lauro, ay magkahalong pananabik at kaba ang aking naramdaman. Kung sa bagay, ay ganoon naman talaga ang nararamdaman ko sa tuwing inilalaban ko si Bagsik. Habang nagkukwentuhan naman kami, ay siya namang dating ni Mang Uge. Siya ang kasama nila Mang Anakleto at Mang Lauro nung isang araw. Tuloy-tuloy pa din ang kwentuhan. Nang magsalita si tatay, Lauro, saan ba yung lugar na sinasabi mo? Yung gaganapin ng sabong? Tanong ni tatay. At sinabi ni Mang Lauro ang lugar kung saan gaganapin ng sabong. Biglang napamulagat naman si tatay. Teka, alam ko ang lugar na yan Sambit ni tatay. Dahil doon ay napatingin naman kami kay tatay. Bakit tay? Tanong ko naman. Hindi ako maaaring magkamali. Yan ang lugar na dumayo kami dati at isinama ako ng lolo mo, si tatay. Yan yung sabungan sa may gitna ng palayan idinadaos, hindi ba? Nagtungo kami riyan at dalawang daladala naming panabong. May nakalaban pa kami dyan napakatindi, sambit pa ni tatay. Totoo yan, Goryo. Hindi biro ang mga panabong na sumasali doon. Kaya naman, dinadayo talaga yung lugar na yun. Sambit pa ni Mang Lauro. Tama. Nakarating na rin ako dyan. Bukod sa matitindi ang mga panabong, ay matindi din ang tayaan. Sambit pa ni Mang Anakleto. Alam ko, hindi madalas magdaos ng sabong riyan. Subalit pag nagkaroon, talagang inaabangan. Lalo na ng mga matatagal ng sabongero. Dagdag pa ni Mang Lauro. At muling nagsalita si tatay. Tama yan. Pero, alam niyo ba, kaya kami nagpunta dyan ng tatay ko, yung lolo mo Estong. Inaabangan talaga ni tatay ang mga sabong na yan. Kasi nga para sa kanya. Naririyan daw sa lugar niyan ang mga magagaling na mga manok. Sambit pa ni tatay. Totoo yan, Goryo. Hindi ko na ikukwento sa inyo pero kaya tinutungo talaga ng mga mananabong yan sapagkat ayon sa usap-usapan ay may isang mananabong riyan na hindi pa natatalo kahit kailan. Iyan ang pinaka-inaabangan ng mga mananabong. Lalo na ng mga talagang matatagal nang nagsasabong. Sambit pa ni Mang Lauro. Teka. Parang narinig ko na ang kwento na yan Banggit pa ni tatay. Oo, narinig ko na rin yan. Ang kwento na yan ang akala ko nung una chismis lamang. Pero ayon din sa mga tiyuhin kong matagal nang nagsasabong na meron talagang sabongero doon na hindi pa natatalo. Halos lahat sila ay nais kalabanin ang mananabong na yun. Pero minsanan lamang din siya magpakita. Minsanan na nga lamang din magdaos ng sabong riyan sa lugar niyan.
bibihira pa rin siyang magpakita. Sambit pa ni Mang Ugi na biglang nakihalo sa aming kwentuhan. Ang kaninang pananabik ko ay tila napalitan ng pagkamangha. Ngunit nasabayan din ang pagkakilabot matapos marinig ang kwento nila Mang Ugi at Mang Lauro. Ganon din kay tatay. Nang magsalita muli si Mang Lauro. Basta sa darating na linggo Gastong, tutungo tayo dun Sigurado yan Huwag kang mawawala. Sambit pa ni Mang Lauro. Opo, Mang Lauro. Sigurado po yan. Tugon ko na lamang. Ilang sandali lamang ay nagpaalam na si Mang Anakleto. At natuwa naman ako sapagkat hindi na nila ako pinilit pang ipagbili ko sa kanila si Bagsik. Natugunan ko na ang palaisipan na yun. Subalit ngayon, may mga naglalaro na naman sa aking isipan. Ang kanilang nabanggit na mananabo na hindi natatalo. Hindi ko alam kung bakit. Subalit, tila lagi itong sumasagi sa aking isipan ngayong araw. Kinahapunan, tinungo ko talaga si Lolo. Inantay ko siya na matapos na ang kanyang ginagawa sa likod. Nang muli kong pagsilip sa kanya, ay nakaupo na si Lolo sa bangkito at inaayos ang kanyang mga ikmo. Tamang-tama. Pagkakataon ko nang tanungin si Lolo. Agad kong nilapitan si Lolo. At sinabi ko na, isinasama ako ni Mang Lauro at Mang Anakleto sa darating na linggo. Si Lolo naman ay tila walang naririnig. Patuloy pa rin sa pagtupi ng ikmo na kanyang inaayos para sa kanyang nganga. Ako naman ay patuloy lamang sa pagkwento. Kaya lamang, ay parang hindi naman nakikinig si Lolo. Kaya nasabi ko na lamang na, Lo, sa linggo kami pupunta dun, Lo. Dun sa may sabungan sa may gitna ng palayan. Sambit ko. Nang biglang napatingin si Lolo. At saka nagsalita. Ano ka mo, Apo? Tanong ni Lolo. Ang sabi ko, Lo, sa linggo, isinasama ako ni Mang Lauro dun sa isang sabungan. Tugon ko. Hindi yun. Iyong lugar ka mo. Saan ka mo kayo pupunta? Tanong pa ni Lolo. Dun daw, Lo, sa may gitna ng palayan. Tugon ko. Dahil dun ay muling napatingin sa akin si Lolo. Nabagyang napakunot ang noo. Iyan ba yung sa kabilang baryo? At malapit yan sa isang sapa. Sambit pa ni Lolo. Wala pa naman ako masyadong sinasabi kay Lolo. Ngunit mukhang tugma ang sinasabi ni Lolo. At sa pagsasalarawan ni Mang Lauro kanina, sa lugar ng pagdadausan ng sabong. Ngunit bukod dun, biglang napukaw ang atensyon ni Lolo nung sinabi ko ang lugar. Bakit, Lo? Ano pong meron sa sabungan na yan? Tanong ko. Alam na alam ko ang sabungan na yan. Hindi ko yan makakalimutan. Sambit pa ni Lolo. Bakit po, Lo? Ano po bang meron? Tanong ko. Estong, sa lahat ng sabungan na napuntahan ko, diyan lamang ako hindi nanalo. Kung kaya't hindi ko yan makakalimutan
Sambit pa ni Lolo. Diyan kami nagtungo. Isinama ka pa nga ang tatay mo. At bukod sa hindi kami nanalo diyan sa sabungan na yan. Maliban pa dun hangarin kong makakaharap ko ang nais kong hanapin. Sambit pa ni Lolo. Bakit, Lo? Sino bang nais mong hanapin sa sabungan na yun? Tanong ko. Naririyan sa lugar na yan ang mananabong na hindi natatalo. Sambit pa ni Lolo. Talaga ba, Lo? Hindi natatalo? Tanong ko. Totoo yan, Estong. At dyan lamang siya nagpapakita sa sabungan na yan. Wala pa akong nakikitang nakatalo sa panabong niyang daladala. Iyon nga lamang ay hindi madalas nagdadaong ng laban riyan sa lugar niyan. Sambit pa ni Lolo. Nang nagtungo kami riyan, ay daladala ko ang pinakamagagaling kong mga panabong. Itanong mo pa sa tatay mo. Kaya nga lamang, ay bago pa dumating ang hinahanap ko, ay inilaban ko na ang mga panabong ko sa pag-aakalang hindi na siya makakarating. At nang inilaban ko, ayun, panay talo. Doon lamang ako natatalo. Sambit pa ni Lolo. Magagaling ang mga nagsasabong doon. Parang halos lahat ng panabong doon talagang pangdayo. Kung naimbitahan ka doon, ay ibig sabihin nagpapanalo ang iyong panabong. Sambit pa ni Lolo. Nagpatuloy pa sa pagkukwento si Lolo. Alam mo, Apo, bagamat talo kami nun, ay hindi pa ako agad-agad umalis sapagkat inaantay ko talaga na dumating ang isang mananabong na yun. Subalit nung kasama ko ang tatay mo, ay hindi nagpakita ang sabungero na yun. Kwento pa ni Lolo. Lo, ilang beses nyo na bang nakita yung mananabong na yun? Tanong ko. Makailang beses na rin akong nakapunta sa sabungan na yan. Subalit, 2 beses ko pa lamang siyang nakikita. Alam mo, Apo, may pagkamayabang din ako nung kalakasan ko pa nung pagsasabong ko. Ngunit ang pagiging hambog ko ay hindi lamang sa salita, kung hindi nakikita rin sa gawa. Sapagkat talagang mahuhusay ang aking mga panabong. Kita mo naman, dinadayo tayo rito para lamang sa mga panabong, hindi ba? At totoo yan. Lahat ng sabungan na pinupuntahan ko nun, panalo ako. Subalit, bukod tangi lamang yung sabungan na yan, diyan ako hindi nanalo. At dahil sa inis ko, ay hindi ako papayag na hindi makabawi. At talagang bumalik-balik ako sa sabungan na yun. Inaabangan ko talaga na magdadaos ulit yun ng sabong. Pagkukwento pa ni Lolo, ako naman ay taimtim lamang na nakikinig. Nagpatuloy pa sa pagkukwento si Lolo. At nangyari nga. At
iyon ang isang beses na nakita ko ang sabongero na yun. Noong una ay hindi ko siya kilala. Ang totoo ay wala naman akong paki sa kanya. Naririnig ko na sa kwento-kwentuhan ang tungkol sa kanya, subalit hindi ko yun pinapansin. Sapagkat ang gusto ko lamang ay makabawi at manalo sa sabungan na yun. Iyon nga lamang, pagkadating ko nung araw na yun sa sabungan na yun, ay nagdadaos na ng laban. At nung araw din yun, ay talagang dinaluhan ng mga sikat na mananabong at ng mga dekalibreng mga panabong. Nakaramihan pa ay mula pa sa ibang lugar na malalayo. At may balita pang may nanggaling pa nga sa ibang bansa ang mga panabong. Pagpapatuloy pa ng kwento ni Lolo, alam mo naman, Estong, hindi ba? Ang ibang mananabong, kapag nanalo, lalo na kapag sobrang tuwa, humahangin. Nagiging hambog ang iba. Ang isa sa mga mananabong na naimbitahan doon ay kilala siya sa tawag na bagyo. Sapagkat parang bagyo kung magkwento. Masyadong hambog. Mahangin. Pero mabait naman yan si Bagyo. Iyon nga lamang, pag nanalo, ay nako, napakahangin. Parang may bagyo talaga. Sambit pa ni Lolo habang napapangiti ito, habang naiisip niya ang taong iyon. At iyon na nga, nanalo si Bagyo nung araw na yun. Ay nako, lintik ang yabang. Akala mo'y nagsasayaw sa rueda. Paturo-turo pa. Habang isinasagawa ang kasunod na laban, ay dumating ang mananabong na tinutukoy ko. Nakasuot siya ng salakot. At may mga bahid pa ng putik-putik ang kanyang mga binti, na mukhang kagagaling lamang sa bukid. Habang nakasuot naman ng pantalong itinupi hanggang tuhod. At bit-bit niya ang isang panabong. Habang nagsasayaw si Bagyo, biglang tumigil ang tawanan sa paligid. At napunta ang aming atensyon sa bagong dating na mananabong. Biglang naghamon ang bagong dating na mananabong. Isang karambola. Kwento pa ni Lolo, ang karambola ay isang laro sa sabong na labo-labo. Binubuo ito ng 3 o 4 o 5 panabong na maglalaban-laban sa ruweda. At kung sino ang matira ay mananalo. Nagpatuloy pa sa pagkukwento si Lolo. Noong panahon na yon, ay nagulat ang mga mananabong sa paghamon sa kanila. Pero kinasahan nila ang hamon ng mananabong na yon. Ako din sana ay sasali sapagkat nais ko rin siyang labanan. Yun nga lamang, ay 3 panabong na ang inihanda mula sa mga panabong na palahi ni Katirso. Kilala mo si Katirso? Yung may malaking manukan dyan. Bukod pa kay Katirso, si Kapuyo. Yung may-ari naman ang gilingan ng palay
magaganda din ang mga panabong nun. At talagang pangdayo. At ang pangatlo, dahil nanalo ang manok ni Bagyo, ay yung panabong ni Bagyo ang isinama. Sasama rin sana ako, kaya nga lamang mukhang marami na. Nang walang ano-ano yung nagsalita ang mananabong na yon. Baka nais niyo pang dagdagan. Isa pang panabong. Isa pa. Yun ang sinabi ng mananabong na yon. At dahil doon, ay kaagad na sumama yung isa. Yung may-ari ng panaderya. Magaganda rin ang manok nun. Sino ba yung may-ari ng panaderya? Sambit pa ni Lolo. Si Mang Julio ho. Si Mang Julio. Yung may-ari ng mga panaderya. Sambit ko naman. Oo, tama. Si Julio nga. Si Julio ang nakasali. At idinaos na ang karambola. 5 mga panabong. Kabilang na ron ang sa pambihirang mananabong na yun. Pagkalapag ng mga panabong, ang nangyari nang nagkatapat-tapat ay ang 4 na panabong tila nagkampi-kampi pa. At kinalaban lamang ang isang panabong na yon. Pambihira talaga. Naging isa laban sa 4. At lahat ng iyon ay tinarian. Tarian ng laban. Tandang-tanda ko pa na. Napamura pa kami ng tagpong iyon sa sobrang gulat. At talagang matinding pananabik ang aking nararamdaman ng mga sandaling yun. Naisip ko na, kahit isa sa mga panabong na to makapalo ng malinis, ay talagang taob tong panabong na nag-iisa na to. At baka sa pagkakataong ito ay matatalo na ang hambog na mananabong na ito. Nagsalpukan na ang mga panabong. Halos sabay-sabay na nagsipag-angatan. Pagkalapag ng mga panabong, bagsak ang 4 na panabong. At ang natitirang nakatayo ay ang panabong ng mananabong na yun. Ganyan katindi ang kanyang panabong. Halos hindi ako makapaniwala sa aming mga nasasaksiyan. Pakiramdam ko nga hindi ako nakagalaw ng ilang minuto sa sobrang gulat. Biruin mo, 4 na panabong laban sa nag-iisa. At sa tarian na laban. Sambit pa ni Lolo na parang ngayon ko lang nakitang nagkwento ng ganito. Na parang nangangalisag pa ang kanyang mga balahibo. Nagpatuloy pa sa pagkukwento si Lolo. Tila nahimasmasan na lamang ako ay nakaalis na ang mananabong na yun. Samantalang iniwan na lamang ang mga tinalong panabong. Dagdag pa ni Lolo na magpas hanggang ngayon tila nandidilat pa rin habang ikinukwento yun. Hindi ko lang pero kinilabutan ako bigla sa kwento ni Lolo. Kitang-kita ko din kay Lolo na kahit siya ay manghang-mangha magpas hanggang ngayon. Lo, pagkatapos nun, ano nang nangyari? Tanong ko pa. Ayun na nga. Parang napansin ko na lamang na nakaalis na yung mananabong na yan. Naglakad na patungong kakahuyan.
parang nahimasmasan na lamang ako nung nakalayo na siya. Pagkatapos, tandang-tanda ko yung mga sabi ng mga naroroon na siya daw ang mananabong na hindi natatalo. Marami na ang nagtangka, subalit wala pa rin nagtatagumpay. At mukhang walang makakatalo sa kanya. Sambit pa ng ibang naroroon. Kwento pa ni Lolo. Lo, ano po ang itsura ng mananabong na yun? Yung hindi natatalo? Tanong ko. Katamtaman lamang ang kanyang laki. Pangkaraniwan lamang. Hindi mo nga iisipin na may kakaiba. Pangkaraniwan lang. Kaligatang kayo manggi ang kanyang kulay. Katamtaman lamang din ng taas. Hindi katabaan. Hindi din kapayatan. Nakasuot siya ng salakot. At ang kanyang salakot, bahagyang natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Lalo pa, pag nadadaan sa sikat ng araw, ay lalong matatakpan ng lilim ng kanyang salakot ang kanyang mukha. Ngunit sa kabila nun, mararamdaman mo may kakaiba. May pagkamahiwaga. Hindi ko mawari. Sambit pa ni Lolo. Dahil dun, ay imbis na pagkasabi kang aking nararamdaman, parang napalitan na ng matinding kaba. Biruin mo, 4 na panabong ang kalaban, sabay-sabay. Lumilipad ang aking isipan. Mukhang napasubo ata ako sa isinagot ko kay Mang Lauro. Bigla tuloy akong nagkaroon ng matinding agam-agam. Ano ba? Itutuloy ka ba? O hindi? May ilang araw pa naman bago ang araw ng linggo. May pagkakataon pa ako umatras. Kaya ko, mauunawaan naman yun ni Mang Lauro. Sa mga naririnig ko kay Lolo at kinamang anak nito kanina, biglang natakot ako para kay Bagsi. Baka siya na ang maging biktima ng mananabong na hindi natatalo. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Levi Gaza dyan po sa may barangay Tinalian, Abuyog, Leyte. Boss, shout out po. Maupay na aga. Shout out din po kay Boss June Alcantara. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig.
Shoutout din po sa Alvarez family dyan po sa may Sapang Palay, Bulacan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Romeo Alvarez. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. At sa mga taga Sapang Palay, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguerra. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Alita at Andrea Salvador dyan po sa may Encanto, Angat, Bulacan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Chokoy Benosa. Boss, shoutout po. At kay Boss Carlos 765 dyan po sa may Pangasinan. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang family po ni Boss Rene Villaruel dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo at kay Boss Rene Villaruel, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Ralph Dio Cariza. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Bago City, Negros Occidental. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Good Vibes PH. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Malikboy family, Amaw family, Reyes family, at Rabano family dyan po sa may Pagbilao, Quezon. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Joy Reyes. Shoutout po sa inyo. Sa mga tag-Pagbilao, Quezon, shoutout po. Shoutout din po sa family at sa mga anak po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang i-shoutout si Boss Aljon Erbolia at sa mga taga-Lambatan na Votas. Shoutout po sa inyo dyan. Salamat po, Boss Aljon. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Pusa ni Tika. Boss, maraming salamat po sa pagbisita muli sa ating channel. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Reyes family, Rabano family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Roseline Reyes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Vinelli Barrios. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Maylin Dangkalan at sa 3 Marias po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Eliza. Shoutout po sa inyo. At sa Dangkalan family, shoutout po sa inyo dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Jepoy, kay Jessa, kay Fritz, kay Luis, at kay Phoebe. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Maggie Mangahas. Shoutout po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara.
Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Romeo Alvarez. Diyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Goodson ng San Mateo Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. And happy listening sa Villanes family, especially po kay Tandang Elena Villanes, kay Lisa, Eric, Eddie, Don Ramon, and Lorly Villanes from Boss Evans Villanes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sainuddin Ismail, isa po sa ating masugid na tagapakinig. Maraming salamat po, boss. Shoutout din po kay Boss Val Dayot, boss. Si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Beshing 6045, boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po.
Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po. Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jessie Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron, and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.